kinakailangan natin yung magtiis. Amen. May mga problema, pagsubok sa ating buhay, alalahanin natin yan. Kasama natin yan sa paglilingkod sa malapay noon. Kaya sabi ng banal na kasulatan, yung ating binasa kanina, mga minamahal, kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo'y lumuwalhati namang kasama niya. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Huwag magtaka. Amen. Huwag magulat sa mga ating kinakaharap na mga hamon sa buhay. Amen. Iba't ibang klaseng pagsubok, kahirapan. Amen. Yan ay, sabi ng banal na kasulatan, proseso yan ng ating pagpasok sa karya ng Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Ano ang sinasabi ng 2 Timothy chapter 2, verse 12? 2 Timothy chapter 2, verse 12. If we suffer, we shall also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. Sa Tagalog po, mga minamahal. Dito sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 12, kung tayo ay mangagtiis at ay mangaghahari naman tayong kasama niya, kung ating ikaila siya ay ikakaila naman niya tayo. Amen. Amen. Mapalakpakan ba natin ang ating pinakamalapay na Diyos? Tingnan niyo, mga inuman, napakaliwanag na kung tayo'y magtitiis, pagdating ng araw, amen, hindi mo na kailangan para mangampanya. Amen. Para maging hari ka. Amen. Ito ang, kumbaga, ito ang kapanahunan na, o pagkakataon na dapat natin gawin. Amen. May mga hamon man sa ating buhay, may mga pagsubok, may mga pag-uusig, amen, may mga kahirapan, mga minamahal. Tiisin natin yan. Amen. Tayo ay manatili, mamalagi sa ating pananampalataya. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Ang pagsubok natin sa mundong ito, mga minamahal, ito ay may katapusan. Amen. Hindi maikukumpara yung kaluwalhatian. Amen. Yung inilaan na pagpapala ng ating pinakamalapay na Diyos pagdating ng araw. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. If we suffer, we shall also reign with Him. Amen. Kung tayo ay magtiis, mangaghahari naman tayo kasama ng ating malapay pagdating ng araw. Ibig sabihin, magpapatuloy tayo. Amen. Mananatili tayo sa pananampalataya. Amen. Dahil pag tayo ay mananatili, mamamalagi sa pananampalataya, mga minamahal, may mga pagsubok man, hallelujah, walang magiging imposible sa iyo. Ma-overcome mo ang lahat ng mga pagsubok, kahirapan. Bakit? Kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. The just shall live by faith. The just shall live by faith. But if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Amen. Hindi malulugod ang malapay sa mga taong umuurong. Amen. Ibig sabihin, kung tayo ay iiwasan natin yung pagtitiis, mga minamahal, hindi malulugod ang ating pinakamalapay noon. At hindi natin makakamtan yung ipinangako ng malapay na pagdating ng araw, ikaw at ako, tayong lahat ay maghahari, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Samantala sa mundong ito, mga minamahal, makita mo ang realidad ng tao, di ba? Amen. May mga tao na sila ay nasa mataas ang kalagayan. Amen. Pero pagdating ng araw, bumabagsak din. Amen. At makita mo na lang, ano na, may mga problema na kinakaharap. Amen. Kung maobserbahan nyo sa mga balita,
Amen. Pero sabi ko nga sa inyo mga minamahal, ang mabuting balita na bibigay sa atin ng encourage ay walang iba kundi ang banal na kasulatan. Amen. Ito yung mabuting balita. Yung mga balita ngayon, mga minamahal, hallelujah, ma-depress ka. Amen. Puro, kumbaga, magkakaroon ka lang ng problema, magkakaroon ka ng pangamba. Yun yung mga balita ngayon. Pero, ang mabuting balita, amen, mabuting balita na magbibigay sa iyo ng kapayapaan, amen, ma-encourage ka, magbibigay sa iyo ng panampalataya, magbibigay sa iyo ng kasiyahan, walang iba, kundi ang banal na kasulatan. Dito, ito yung mabuting balita. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Kaya huwag magtaka sa mga pagsubok. May makapatiran tayong humarap na mga trials sa kanilang buhay. Amen, na minsan hindi natin maintindihan. Unexpected trial. Amen. Pero, mga minamahal, ang dulo nito, mga minamahal, doon nating malalaman. Sabi ng mahal pa yun kay Apostol Pedro, sa ngayon, hindi mo maunawaan, subalit darating ang araw, mauunawaan mo. Amen. Di ba? Minsan pag humaharap tayo ng mga pagsubok sa ating buhay, bakit ganito? Bakit ganito? Amen. Minsan hindi natin maintindihan. Hindi ito yung gusto ko. Hindi ito yung ninanais ko. Parang hindi ito yung kalooban ng malapay noon. Pero nangyayari sa atin. Amen. Hindi natin maunawaan. But time will come. Amen. Doon, i-reveal ng malapay noon. At ikaw mismo, sasabihin mo pagdating ng araw, salamat malapay noon. Totoo ang iyong salita. Magpapatuloy ka lang. Amen. Habang tayo ay humaharap ng mga pagsubok, amen, makakaya mo. Amen. Magiging posible sa iyo. Dahil sinasabi ng banal na kasulatan, all things are possible to him that believeth. Amen. Lahat ng bagay ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Kaya makita mo yung mga napakaganda ng mga patutuo kanina, mga minamahal. Amen. Mga imposible, di ba? Kung wala ang malapay nun, wala na. Amen. May magpapakamatay na dahil sa problema. Amen. Salamat sa ating pinakamalapay noon na makikita mo na talagang totoo ang Diyos. Pag hindi ka magpatuloy, hindi maunawaan. Tingnan mo, yung kapatiran natin na ngayon pa lang natin nalaman na nandun pa tayo sa tabunok, isa pa pala siya sa umuusig sa atin. Isa sa nambabato sa atin. Amen? Oh, isa sa nang babato sa atin, umuusig sa atin, mga minamahal. Alam naman natin na nung tayo ay nandun pa sa tabunok, yung kapitbahay natin doon, tinawag na Baryo Kawatan. Maraming nawawala. Amen? Kahit yung mga tsinilas, nawawala. Amen. Hallelujah. Ganon yung ating sitwasyon ng araw, pero yun nga, ang ating pagtitiis sa mundong ito ay panandalian lang. May pinaka-the best na plano inilaan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ito na nga, palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. At dito natin nalaman yung ating mga kapatid, mga na ngayon, siya ay nagpapasalamat sa ating pinakamalapay noon dahil siya rin po ay isa sa kinahabagan ng malapay noon. Tinawag ng malapay noon. At ngayon, nagtatamasa na ng mga pagpapala mula sa ating mabait na Diyos. Imagine, nung araw, gusto niya magpakuha ng dugo. Pero tinatanggihan na siya. Baka mamatay dahil payat na payat ang ating mga kapatid. Amen?
yung kanyang purpose para lang makapagpatuloy sa kanyang bisyo. Amen. Yung kanyang mayroon siyang magastos, mga minimahal, pero payat na siya. Imagine, mga minimahal. Dali, kung isipin mo, ibig sabihin, kahit hindi na kaya ng kanyang katawan, mga minimahal, gusto pa niya magpakuha ng dugo para lang makasustain sa kanyang bisyo. Pero sabi, wag na, baka mamatay ka pa. Dahil payat na payat ang ating kapatid. Pero ngayon, nagpapasalamat sa ating pinakamalapay noon. At tayo ay nagpapasalamat sa Diyos. Amen! Talagang buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Wala nang pag-asa. Amen? Hopeless na. Amen. Yung iba, may mga maintenance na sa mga gamot. Pero sa mahal na Panginoon, ang ating mini-maintain ay yung ating pananampalataya. Hallelujah! Sa tao, imposible! Pero sa Diyos na ating pinaglilingkuran, lahat ay posible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa iyo, sa atin na sumasampalataya, umaasa sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang lahat ng imposible, sabi ng Banal na Kasulatan, ay magiging posible sa iyo. Amen? Kahit patay na nga Amen? Patay na. Pag patay na, wala nang pag-asa. Pero, tinuruan tayo ng ating beloved parents in the Lord. In the days of trouble, the Lord says, call unto me, and I will answer thee, and show the great and mighty things which thou knowest not. Nangyari sa atin. Patay na. Pag ganong sitwasyon, hindi mo malaman kung anong gagawin mo pag wala ka sa mahal na Panginoon. Amen. Matuturment ka. Madidepress ka. Amen. Hindi mo na malaman kung anong gagawin mo. Amen. Pero, salamat, buhay ang Diyos na ating malalapitan. Ang Diyos na ating tinatawagan. Amen. Sa oras, mga minman, ating pangailangan, ang Diyos ay laging presente, mga minumahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Sus. Kaya, walang kalugihan, sabi ng ating malapastor sa paglilingkod sa ating pinakamalapay noon. Amen. You have nothing to lose in serving the Lord, but everything to gain. Amen. Magpapatuloy lang tayo, mga minamahal. Magpapatuloy tayo, abiding in Christ. Amen. Kaya, anong sinasabi, mga minamahal, ng 2 Timothy chapter 1, verse 12? Dito sa ikalawang Timoteo, kabanatay at talatay 1, versikulo 12. Dahil dito'y nagtiis din ako ng mga bagay na ito. Gayon may hindi ako nahihiya, sapagkat nakikilala ko yaong aking sinampalatayanan at lubos akong naniniwalang siya ay makapag-ingat sa aking ipinagkatiwala sa Kaniya hanggang sa araw na yaon. Amen. Amen. For the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Sus. Sabi ni Apostle Pablo, di ba? Siya po ay nagtiis. Amen. Naghirap. Grabe ang na-experience ni Apostle Pablo. Binugbog. Amen. Binilanggo. Amen. May mga panahon na siya ay nasa panganib. Amen. Pero sabi niya, hindi ako nahihiya. Amen, sapagkat nakikilala ko iyong aking sinasampalatayanan. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Ating perfect example ng ating beloved parents in the Lord, ating beloved pastor. Amen. Pakita mo,
na sa kahirapan, yung kanilang naranasan sa paglilingkod sa malapay noon. Na grabing hirap. Pero hindi nila tayo iniwanan. Amen. Hanggang hindi umugat yung ating pananampalataya sa ating pinakamalapay noon. Hanggat hindi tayo naging matatag sa paglilingkod sa ating pinakamalapay, bago nila nilisan ang mundong ito. Bago sila umuwi doon sa tunay na tahanan ating pupuntahan pagdating ng araw. Amen. Iniwanan tayo ng legacy ng ating beloved parents in the Lord na kahit kaliwat kanan ng mga pagsubok, kahirapan, amen, tayo ay mananatili sa ating pananampalataya. Always looking unto Jesus, for He is the author and finisher of our faith. Huwag kang pupokus doon sa mga bagay na makapagpapahina ng ating pananampalataya. Doon mo ipokus sa ating pinakamalapay noon. Siya lamang ang perfect example. Amen. Siya, mga minimal, ang magtatapos ng ating pananampalataya. Siya ang author and finisher of our faith. Siya ang magbibigay sa atin ng pananampalataya. Kaya kung may mga problema man, may mga pagsubok, mga minimal, iiyak natin sa ating pinakamalapay noon. Isangguni natin sa ating mabait na Diyos. Wala tayong magagawa. Subalit ang Diyos, malaki ang magagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinabayaan ba tayo ng ating pinakamalapay noon? Kahit kailan, hindi tayo iniwanan ng ating pinakamalapay noon. Amen. Ating mahal kapatid na sabi niya kulay violet na siya. Amen. Pero naman kasi dahil sa kahit na bawal, amen, dahil maraming soft drinks, ayun, nangyari. Soft drinks. Amen. Kaya, siya rin ang nahirapan. Pero, tingnan niyo mga pagkamahabagin ng ating pinakamalapay noon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Nandyan pa rin ang habag ng ating pinakamalapay noon. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Huwag natin pairalin yun. Buhay ang Diyos! Buhay ang Diyos! Kahit alam mo lang bawal sa pangangatawan mo yan Dahil buhay ang Diyos, magpapasagasa ka para makita yung kapangyarihan, yung himala. Ay, hindi ganon. Amen. Alam mong ikakasama sa'yo, tayong umiwas. Sabi nga kung maalala niyo mga minmal yung nangyari sa aming isang kapwa manggagawa na nakuryente ng 34,500 volts. 34,500 volts na kuryente, mga minmal, talagang pagbagsak niya sa lupa, on the spot, patay. Hindi na tinanggap ng doktor dahil dead on arrival. Amen. Pero may layunin pa lang ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil nung ang kanyang kaluluwa nandun sa langit, sabi niya nang nandun na siya sa langit, mga minmal, patay na, kanyang physical. Mahal na Panginoon, ayaw ko na bumaba sa lupa dahil puro hirap doon. Totoo naman, mga minmal. May mga kahirapan talaga sa mundong ito. Sa ayaw at sa gusto natin, meron talaga. Pero sabi ng boses, hindi mo pa panahon, hindi mo pa oras. Anong sabi ng boses? Hindi ka kasi nag-iingat Hindi ka kasi nag-iingat. Ibig sabihin, mag-ingat din tayo. Pag bawal, iwasan natin. Amen. Imbis na tubig, magtambak tayo ng imbis na soft drinks, tubig naman. Imbis na soft drinks, magtambak tayo ng maraming tubig. Kaya pinagpala tayo ng mahal na Panginoon, mga minimal, dahil dito sa, alam nyo, ang kapurihan sa ating pinakamalapay na Jesus, dito sa ating lugar, mga minimal, ang tubig natin dito, talagang natural talaga. Amen. Yung tubig natin dito, hindi maubos-ubos, kahit buong araw, maligo ka, maglaba ka, ang kapurihan sa malapay noon, napakalakas ang tubig natin. Amen. Hindi ka na pwedeng, hindi na kung
ako, ang iniinom ko, yun din mga minamahal, yung ating tubig dito. Yun yung iniinom ko mga minamahal. Ibig sabihin, pinagpala tayo ng ating pinakamalapain. Nandito na ang lahat mga minamahal. Amen. May tubig na kaya, hindi masiguro uminom ng soft drinks, pero wag lang palagi. Pero sabi nga nila, kung gusto mong hindi ka na tumagal sa mundong ito, soft drinks. Amen. Pero pinaiiwas tayo ng malapoy sa mga bagay na makapagpapasama ng ating physical na pangatawan. Dahil tayo po ay gagamitin pa ng ating mabait na Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Last verse po natin, mga minamahal. Dito po tayo sa 2 Corinthians chapter 4, verse 17. For our light affliction, which is but for a moment, work it for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Sa Tagalog, pawin natin pong basahin. Dito sa mga ikalawang Korinto, talatay, talatay 4 at kabanatay 17. Sapagkat ang aming magaang kapighatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Diba? Sabi, mga minamahal, sapagkat ang aming magaan, kapigatian, magaan, light affliction. Amen. Sabi, mga minamahal, nasa isang sandali, ibig sabihin, mawawala din. Matatapos din. Lilipas din. Amen. Ito mga kapigatian na ating nararanasan. Amen. Sabi mga minamahal, lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatian walang hanggan. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Sabi, panandalin at magaan na kapigatian. Tinawag ni Apostol Pablo na magaan ang kanyang pinagdaraanan, pagkabilanggo, pagkabugbog, gutom, uhaw. Tinawag ni Apostol Pablo na magaan at panandalian. Pag sinabing panandalian, lilipas din yan, mawawala din. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Sabi, ikukumpara ito sa walang hanggang yung tahanan natin. Amen, sa langit na wala ng lindol, wala ng pagsubok, wala ng kahirapan, wala ng kasalatan, wala ng karamdaman, wala ng problema. Amen. Sabi, mga minamahal, ang mga hirap natin sa mundo ay parang isang kisap mata lamang. Amen. Nagbubunga ng kaluwalhatiang walang hanggan. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Ibig sabihin, ang paghihirap natin dito sa mundo, pagtitiis, dahil sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ay hindi masasayang. Amen po ba, mga minamahal? Amen. Ito ay nagsisilbing paghahanda para sa isang gantimpala na hindi matatapos at hindi maikukumpara, amen, ng kahit anumang yaman dito sa mundo. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, sa ating paglilingkod sa malapay noon, huwag tayong titigil sa paglilingkod. Ang mga dinaranas natin na kahirapan ay hindi maikukumpara, hindi maitutumbas sa bigat ng kagalakan na nakalaan para sa iyo at para sa akin sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord.